24 oras. Malalakas na hampas ng hangin at matitinding buhos ng ulan ang naramdaman sa maraming probinsya sa Luzon dahil sa superbagyong Nando na naglandfall sa Cagayan kaninang hapon. Naglalakihan din ang alon na tumama sa mga baybayin. Kabila rin ang naitalang pagbaha at pagguho ng lupa. Ang update sa superbagyo at isa pang low pressure area na nagbabadyang pumasok sa PAR, ihahatid namin maya-maya lamang. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Umabot hanggang kagabi ang mga tensyonadong pagtitipon sa ilang kalsada malapit sa Malacanang na sumiklab sa araw ng kabi-kabilang protesta kontra katiwalian sa buong bansa. May mga namato, nagsunog at nanira pa ng street sign at traffic lights sa tagpong yan sa Maynila. May isa ring namatay sa saksak, ayon po yan sa Health Department. Sa gitna ng tinawag nitong girian ng mga pulis at mga taong sumabayan nila sa kilos protesta. Pero sabi naman ng Interior Department, walang nasawi sa mga nagprotesta. At nakatutok si Salima Refran. Umabot na umano sa pamamaril ang tugon ng pulisya sa nasa ilang lugar malapit sa Malacanang sa Maynila. Tila di umubra ang pag-water cannon nila sa mga naroon na namato. Nagsunog ng gulong ng container truck at motorsiklo. Panlipal to guys, panlipal na to guys. Tingnan yung motor guys, oh. Sinunog na. Nanira ng mga street sign at traffic lights. Ang mga tagpo sumiklab sa araw ng mga malawakang protesta kontra korupsyon. Ang girian sa pagitan ng pulisya at ilang grupo. Marami nang mamamatay sa lepto! Unang sumiklab sa Ayala Bridge nang subukan ng ilan na makalapit sa gate ng Malacanang at sa Menjola mula sa bahagi ng Luneta. Ako, nagkakahabulan. Nagkasuntukan na. Ay, bato, saglit. May tama ako sa mukha. Nagtuloy-tuloy yan pa Menjola kung saan sinira ang ilang gamit ng mga establishmento. Dahilan para arestuhin ng pulis ang ilang individual. Hanggang tuluyang umabot sa rekto kung saan pinasok ng grupo ang isang hotel. Sa isang post ng Department of Health, binanggit nitong 48 ang tinakbo sa ospital dahil anya sa gulo sa pagitan ng mga pulis at mga di pa kilalang sumabay sa kilos protesta. Sabi pa ng post, may isa ring di pa nakikilalang lalaki ang dinala sa ospital dahil sa tinamong saksak at dineklarang dead on arrival. Hindi malinaw kung bahagi ng girian ang pagkakasaksak sa kanya. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla, walang namatay sa mga nagprotesta. I would like to debunk the rumors going around that someone died, that there was a death. There were 0 casualties. I repeat, there were 0 casualties. What is spreading around in social media is fake news. There were, however, people who got hurt. None of the protesters were seriously hurt. I repeat, none. By seriously, I mean that they would have to be hospitalized. The police got hurt more than the protesters. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Napuruhan naman ang isang hotel sa Recto sa Maynila dahil sa pambabato ng mga nagtipon sa lugar. Doon nila kasi dinala, pinagsusuntok at pinagsisipa ng mga naka-uniformeng SWAT ang dinampot nilang bata. Nakatutok si Maki Pulido. Pagkatapos ng programa ng mga rallyista sa Menjola kahapon, nagsimula ang gulo sa Recto. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, pinagbabato ang hotel na ito. Biglang may lumapit ng mga naglalakad, yung mga rallyista.
Tapos sabi nila, pulis, sabi nilang gano'n. Nilapitan nila yung tao rito, tapos pinagbabato. Tapos nung nataranta yung tao, nagulat kami, biglang tumakbo, pumasok ng Tapos yun na, pinagsusundan siya ng mga tao, pinagbabato. Nagkabasag-basag na yung ibang mga salamin. Tapos nung nung nakapasok na, yun na, may mga kung sino-sino na, halos hindi na mabilang, humigit kumulang nasa 20 katao na ganyan. Sa isang social media post, makikitang may nadampot ang isang nakauniformeng SWAT na isa sa mga di umunoy ng gulo. Hawak niya ang batang lalaki habang inaakyat sa mas mataas na palapag ng hotel. Hawak pa rin niya ang umiiyak na batang lalaki nang makasalubong ang ilang mga kalalakihan. Isang lalaki nakaputi, isa naka-black at isa nakapula. Maririnig ang iyak at pagmamakaawa ng bata habang walang awa itong pinagsusuntok at pinagsisipa. Bagay na tila hinayaan lang ng pulis. Kinukunan pa namin ang pahayag ang MPD at pamunuan ng hotel ukol sa insidenteng ito. Maliban sa hotel, ang mga nagrayot binasag ang mga LED advertising boards na nakatungtong sa Center Island, pati na ilang traffic light. Nag-graffiti, hindi lang sa Recto, kundi sa ilang bahagi ng Taft Avenue. Nagsunog ng 2 motorsiklo sa Recto at sinunog ang gulong ng isang trailer truck sa Ayala Bridge. Kinaumagahan, nakaharang pa rin ang trailer truck sa Ayala Bridge, kaya't sarado ang daang patungong Manila City Hall. Inabutan ng GMA Integrated News na kinukumpuni ang mga nagkasira-sirang bahagi ng hotel. Mabilis ding nalinis ang iba pang bahagi kung saan naganap ang riot. Pansamantalang nagsara ang hotel na tinakpan ng trapal ang harapan habang inaayos. Binisita na rin ni Moreno ang hotel at kinausap ang pamunuan nito. Sa Recto Avenue, napinturahan na mga graffiti at nawalis na ang mga bubog sa kalsada. Ininspeksyon din ni Moreno ang paglilinis ng mga graffiti sa Center Island sa ilang bahagi ng Taft Avenue. And now we're utilizing government resources also, which is the human resources. Trucks, gasoline, and everything na utilize sana na mas maayos for other purposes. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok 24 oras. Mariing kinondena ng iba't ibang grupo ang anilay police brutality at arbitrary arrest ng mga pulis sa mga nagtipon sa Mendiola. Mahigit 200 ang inaresto, kabilang ang halos 70 menor de edad. Nakatutok live si Oscar Oyla. Oscar. Yes, Vicky, sa kabila ng malakas na buhos na ulan, maghapong nagbantay dito sa may harap ng tanggapan ng Manila Police District ang mga kamag-anak ng mga naarestong rallyista. Kahit malakas ang ulan, hindi nagpatinag ang kaanak ng mga naaresto kahapon matapos ang nangyaring gulo sa Recto Avenue sa Maynila. Anila, wala raw silang kaalam-alam sa kasalukuyang kondisyon ng kanilang mga mahal sa buhay sa loob ng istasyon. Katulad niya, magulang ako, nag-aalala ako. Hindi ko alam kung ano na nangyari sa anak ko, kung sinaktan ba o ano, kung kumakain ba o pauwi lang ako, walang kaso. Sana po makita lang po namin. Kahit hindi naman po, basta malaman po namin na safe po siya, na hindi po siya sinaktan. Wala namang alam yun. Sa totoo, nagkamagawa lang yung anak ko, nagbabaga sa loob, namimigay ng pagkain, tapos sasamputin lang nila, sasaktan. Sa loob ng MPD headquarters, inabot na namin pinoproseso ang ilan sa mga naaresto. Aabot umano sa 216 ang mga dinampot ng pulis kahapon. 89 umano dito, mga menor de edad. Kasama sa mga inaresto ang lalaking ito na tulong-tulong na binubuhat ng mga pulis. Ayon sa nagpakilalang ina ng lalaki, nabagok umano ang kanyang anak habang dinadakip ng mga pulis. Oo, kinalagkat. Nauntog, may isa pa yung video na nauntog yung ulo niya. Paano kung nagka-head trauma na yan ngayon? Kundi pa raw nag-viral sa social media, di pa raw niya malalaman ang sinapit ng anak. May psychosocial po siya, post-traumatic. So hindi ko alam kung anong nangyayari sa kanya sa loob. Masakit po, definitely. Naniniwala kami sa pinaglalaban ng anak namin. In fact, we were there sa People Power Monument. We're supposed to meet him. Git naman ang ilang kaanak na mga naaresto na damay lang daw ang mga ito. Taas ang kamay niya kasi hindi naman po siya talaga kasama doon sa mga nanggugulo. Aalis na sila. It just so happened na nag-volunteer na mag-marshal yung anak ko. So he was making sure na lahat ay okay na, into safety na.
Pero yun nga, unfortunately po, naabutan siya ng mga pulis at pilitan siyang hinila, sinaktan. Makikita naman po yun doon sa video. Nakahanap naman sila nakakampi kanina nang mapasugod sa lugar ang iba't ibang grupo upang kundinahin ang anilay nangyaring police brutality at arbitrary arrest na ginawa ng mga pulis. Dapat daw ay agarang palayain ang mga inaresto, lalo na raw yung mga minor de edad. Tingin namin, kahit sabihin ng PNP na nag-maximum tolerance sila, tingin namin hindi sila nag-exercise ng maximum tolerance at sa tansya namin, nakahanda talaga sila na mag-mass arrest. Bakit pinaparusahan ang mga kabataang lumalaban kontra sa korupsyon? Ito ay nasa loob na rin ng tanggapan ng MPD ang mga tauhan ng Commission on Human Rights para matiyak ang sitwasyon ng mga naarestong rallyista. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Oscar Oida. Sa ibang balita, maghapong naramdaman ang bagsik ng Super Typhoon Nando sa probinsya ng Cagayan kung saan ito naglandfall kaninang hapon. Ang malakas na hangin at ulan hindi lang sumira ng bubong ng maraming bahay, nagpabuwal din ng mga puno at supply ng kuryente. At mula po sa Santa Ana, Cagayan, nakatutok live si Nico Wahid. Nico. Vicky, magdamag binayo ng malakas na hangin at tuloy-tuloy na pag-ulan ng buong Santa Ana, Cagayan na isa sa mga dinaanan at nakaramdam ng lakas ng Super Typhoon Nando. Bandang alas 11 kagabi nang marinig ang sipol na hangin ng Super Typhoon Nando sa Santa Ana, Cagayan. Sa lakas nito, wala nang humpay ang tila pagsayaw ng mga puno. Pero tila mas nagalit ang bagyong Nando pagsapit ng umaga. Tumambad sa aming team ang mga nabuwal na puno. Putol na kawad ng kuryente at mga natuklap na yero. Sa nadaanan naming port area, ganito kalala ang sama ng panahon. Sa binisita naman naming daungan ng mga bangka nung Biyernes, ganito na ang itsura ngayon. Biyernes, nung nandito tayo sa bahaging ito mismo ng Santa Ana, Cagayan, at sabi ng mga mangingisda noon ay kailangan nilang iangat yung kanilang mga bangka dahil aangat yung tubig dito sa bahaging ito. At ngayon, ganun nga yun nangyari. Dahil sobrang lakas na ng hangin, minabuti naming sumilong muna sa gymnasium ng Santa Ana, kung saan lumikas sa mga galing sa baybayin. Matagal na kami dyan, sir, pero lumikas lang kami kaninang hapon. Malakas na kaninang gabi, kaya lumikas kami. Bandang alas 11 ng umaga, mas lalo pang lumakas ang Super Typhoon Nando. Nagliliparan ng ilang gamit gaya ng basurahang ito at mga sanga ng puno. Ang truck na ito gumagalaw rin dahil sa lakas ng hangin. Nandito kami sa may munisipyo. Dito na kami tumuloy dahil wala kaming ibang mapuntahan. Buti na lang may gymnasium. At sa ngayon, ganito pa rin yung sitwasyon. Napakalakas ng hangin. Yung mga puno halos wala nang tigil talaga yan. Mula pa kanina, mula pa kagabi. Kung tutuusin, ng alas 11. Maya-maya ay dumating ang rescue ng Santa Ana. Ilang mga na-stranded na papasok sana sa trabaho ang ni-rescue nila. Nung nasa Tuguegarao kami sir, hindi pa galing to sir. Pero naabutan na kami dito sa Aparito Santa Ana sir. Na-stranded po kasi kami dyan sa may palengke po. Masyadong mahangin daw po. Ni-rescue rin ng munisipyo ang grupo ng mga kababaihang nakatira sa gilid ng dagat at nagtatrabaho umano sa isang kasino rito. Ng hangin. Sumisipol. Natatakot kami, hindi kami nakatulog. Malapit kasi sa dagat, kaya possible baka biglang mag-storm surge. Tapos lumalakas pa naman yung hangin saka ang hangin. So hindi sila safe dito sir. Kaya kailangan natin silang evacuate. Sa gymnasium muna sila pansamantalang dinala.
Vicky, hanggang ngayon ay ramdam pa rin ng medyo malakas na hangin dito sa Santa Ana. Umuulan-ulan pa rin at malakas pa rin ang alon sa dagat. At ayon naman sa PDRRMO ng Cagayan, nasa mahigit 3,400 na pamilya na ang inilikas nila. Katumbas siya ng nasa 10,500 individuals. Kaugnay naman sa supply ng kuryente, 20 sa 29 na bayan dito sa Cagayan ang walang kuryente ngayon. Yan muna ang latest mula rito sa Santa Ana, Cagayan. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Nico Wahe. Pinadapa rin ng malakas na hangin at ulan ng kabuhayan ng ilang taga Ilocos Norte. Mahigit 100 ang inilikas doon. Maki-update tayo sa sitwasyon sa Lawag City. Nakatutok live si Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Sandy? Nananatili pa rin nasa red alert status ang mga emergency response teams dito sa lalawigan ng Ilocos Norte dahil sa inilabas na red rainfall warning ng Civil Defense sa probinsya. Halos umabot sa 2 metro ang taas ng mga along humahampas sa Sabangan Beach ng Barangay 33A La Paz, Lawag City, Ilocos Norte. Umaga pa lang may abiso ng mataas na ang tsansa ng daluyong anumang oras sa Hilagang Luzon, kabilang sa Ilocos Norte. Kaya nagbantay ang Coast Guard Substation. May mga maagang nag-angat na mga balsa tulad ni Kuya Romnick. Again sa tiragit ma'am kasi atapay ko ma'am pinagbiglang pinagtakil dito ng ma'am isang at ko DJ para sa Madaling araw pa lang, malakas na ang ulan at hangin sa lungsod. Tila nagsayawan tuloy ang mga puno. Sa bayan ng Bacara, pinadapa ng malakas na hangin ang mga tanim na palay. Habang sa bayan ng Bintar, may naputol ng malaking sanga ng puno at bumagsak sa kalsada. Naperwisyo ang mga motorista pero walang napinsala. Pinayo na rin ng malakas na hangin ang bayan ng Pasukin. Ang bubong ng ilang bahay itinali o pinatungan ng sandbag. As of 8 a.m. ay mahigit 170 na ang inilikas sa mga bayan ng Pagudpud, Bacara at San Nicolas. Mel, nasa likuran ko ngayon yung 2 heavy equipment na mula sa motor pool ng Provincial Engineering Office na idineploy dito sa Kapitolyo. Samantala patuloy namang nakaalerto ang mga iba't ibang mga ahensya ng gobyerno dito sa Ilocos Norte upang umantabay at tiyakin ang kaligtasan ng mga residente na maaaring maapektuhan sa pananalasa ng Super Typhoon Nando. Yan muna ang mga latest na balita mula rito sa Lawag City, Ilocos Norte. Mel. Maraming salamat sa iyo, Sandy Salvacio ng GMA Regional TV. Mahigit 100 pulis ang nasaktan nang magkagulo ang mga nagtipon sa mga lugar malapit sa Malacanang kahapon. Kabilang ang isang pulis na nakuhanan ng video habang kinukuyog, kaya nakakonfine ngayon sa ospital. Nakatutok si June Veneracion. Mga kabataan at pambabato sa transyon. Sa gitna ng kaguluhan kahapon sa Minjola sa Maynila, isang pulis ang nawala ng balanse habang nagkakatakbuhan. Sa video na kumakalat sa iba't ibang social media pages, makikitang pinagtulungan ng mga lalaking nakaitim ang nakabagsak na pulis. Siya si Patrolman Emerson Macasling, na nakakonfine ngayon sa PNP General Hospital dahil sa mga tamang inabot niya sa ulo. Ang alam ko pong nabubog sa akin, mga nasa 4 po. Ako po yung nasa video na ginugolpe. Kaya di ko po alam nun na kung mabubuhay pa ako nun kasi talagang yung paningin ko po is blanco na po nun eh. Pinilit ko lang po talagang tumakbo para mabuhay po. Nasa PNP General Hospital din si Patrolman King Francis Luno dahil sa malalim na sugat sa braso matapos atakihin ng mga nanggulong lalaki. May kumuha po nung signage po. Yung sa traffic sign po, yung mga ganun. Pinalo po sa amin, sir. Tapos, bumagsak po kami. Umulong po kami. Hindi tayo magkakalaban. Pare-pares lang po tayong Pilipino. Sa tingin ng iba pang nasugatang pulis, mga hindi karaniwang ralista ang sumugod sa kanila. Karamihan sa mga nasugatang pulis nakalabas na mula sa PNP General Hospital. Yung condition ng mga patient natin is not in serious condition. Actually, they are into monitoring observation. Sa kabuuan, mahigit 100 pulis ang nasaktan sa gitna ng mga kaguluhan sa iba't ibang parte ng Maynila kahapon. Pinag-aaralan ngayon ng PNP ang pagbibigay sa kanila ng medalya at parangal.
Tingnan din po natin yung side ng mga nasugatan natin miyembro ng Philippine National Police. Hindi po ito commensurate kung sakasakali man doon sa mga injury na nakuha ng mga mismong protesters na sila mismo ang gumawa o nag-cause ng injury ng mga miyembro ng Philippine National Police. Sa tala ng PNP, mahigit 70 sibilyan ang nasaktan sa sunod-sunod na gulo sa Maynila kahapon. The President's directive very explicitly stated that the PNP shall act with maximum tolerance. And with maximum tolerance, they only had their riot gear and no firearms. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Pinalakas na super bagyong Nando ang habagat na nagpaulan sa ilang bahagi ng bansa, gaya sa Metro Manila. Nakatutok si Mark Salazar. Mark? Mel, nandito ako sa Araneta Avenue. Ito syempre yung lugar na isa sa mga binabantayan pag malakas ang ulan. Alam mo, ito Mel, hindi na passable ito hanggang hita na yung taas ng tubig. At ang obserbasyon dito, wala pang 15 minutes na bumuhos ng malakas ng tuloy-tuloy ang ulan ay ganito na. Dahil 15 minutes ago, dumadaan pa mga sasakyan dito. Pero makikita nyo yung mga bata, ayan sa aking likuran nakikita ninyo, hanggang hita nila ang tubig. At ito ay pakiramdaman dahil pag nagtuloy-tuloy ito, ayan ang pinapakiramdaman ng mga residente. Magtutuloy-tuloy ba ito? May ilalakas pa ba ang habagat na ito sa magdamag? Pagsapit ng dilim, mas alerto ang mga residente malapit sa Araneta Avenue, kanto ng Maria Clara. Sa nakalipas na 2 oras, walang tigil ang pag-ulang dala ng habagat. Mabuti na lang at may mga pagkakataong humihina, kaya ika nga ay nakakalunok pa ang drainage system sa Araneta Avenue. Pero tumataas na rin hanggang gutter deep sa kalsada. Sa ibang lugar pa sa Metro Manila, ganito rin ang sitwasyong binabantayan. Pasado alas 5 ng hapon, inakyat ng Pag-asa sa orange rainfall warning ang Metro Manila. Maging sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, Tarlac at maraming lugar sa Rizal at Cavite. May puntong halos mag-zero visibility sa Commonwealth, alas 5:30. Nasa kalahating oras pa lamang ng malakas na buhos, may ilang lugar na ang bahagyang binaha. Gutter deep ang baha sa Timog Avenue at Quezon Avenue underpass, dahilan para bumagal ang usad ng trapiko. Pinag-iingat ang lahat at mas mahirap naman talaga rumisponde sa emergency ng baha kapag madilim. At kung magtutuloy-tuloy ang ulan na ganito kalakas sa magdamag, ay kailangan talagang handa ang lahat. Ito naman ay lagi ng experience sa mga taga Maria Clara dito sa may Araneta Avenue, pero hindi pa rin dapat magpakasiguro dahil kagaya ng sinabi ko, mahirap respondihan ang nangangailangan kapag talagang malalim na gabi. Mel? Maraming salamat sa iyo, Mark Salazar. Update na po tayo sa super bagyong Nando na naglandfall sa Cagayan kaninang hapon. Ihahatid yan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, hanggang kailan kaya magpapaulan ang bagyong yan at saan-saan kaya nakakaapekto itong habagat? Salamat Vicky, mga kapuso, hindi pa man tapos manalasa ang Super Typhoon Nando. May isa pang bagong namumuong sama ng panahon na namataan ang Pag-asa. Dahil pa rin sa Super Typhoon Nando, nakataas ang signal number 5 dyan po sa Babuyan Islands. Signal number 4 naman dyan po sa may southern portion ng Batanes, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Yung signal number 3 nakataas naman dito sa natitirang bahagi ng Batanes, central portion ng mainland Cagayan, northern and central portions ng Apayao at pati na rin sa natitirang bahagi ng Ilocos Norte. Signal number 2 naman sa natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, natitirang bahagi ng Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province at Ifugao. Kasama rin po dito ang northern portion ng Benguet, northeastern portion ng Nueva Vizcaya, Ilocos Sur, northern portion ng La Union. Ganon din po dito signal number 1 naman sa Quirino, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya at ng Benguet, pati na rin po ng La Union, Pangasinan, Aurora at Nueva Ecija. Signal number 1 din dito yan sa Bulacan, Tarlac, Pampanga, Zambales, northern portion ng Quezon at maging Polillo Islands. Mga
mga kapuso, sa mga nabanggit na lugar kung saan po nakataas ang wind signals, maging handa pa rin sa malakas na bugso ng hangin na may kasamang mga pag-ulan, malalaking alon at banta ng storm surge. Alas 3 kaninang hapon na maglandfall o tumama ang Super Typhoon Nando. Dito yan sa Panwitan Island sa may Calayan, Cagayan. Huli po itong namataan ng pag-asa sa coastal waters naman ng Calayan, Cagayan. At taglay po nito ang lakas ng hangin nga abot sa 215 kilometers per hour at yung pagbugso po niyan nasa 295 kilometers per hour. Napakalakas pa rin po nitong bagyo. Ito po ay kumikilos pakanluran sa bilis na 25 kilometers per hour. Ayon po sa pag-asa, unti-unti na itong lalayo dito sa may Babuyan Islands hanggang sa makalabas na ng Philippine Area of Responsibility. Bukas po yan ng umaga kung hindi po magbago yung direksyon at yung bilis nito. Pero mga kapuso, habang lumalayo dito sa ating bansa, itong Super Typhoon Nando, posibleng unti-unti namang lumapit itong bagong namumuong sama ng panahon. Nandito pa po yan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang low pressure area, 1,590 kilometers sa silangan po yan ng northeastern Mindanao. So yun po nakikita po natin, ito po ay east of northeastern Mindanao at medyo malayo pa naman sa ngayon. Pero ayon po sa pag-asa, posibleng pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility sa mga susunod na araw. At ang earliest ay posible pong simula bukas ng gabi. So patuloy po natin yung imomonitor. May chance rin ito na maging bagyo at kung matuloy ay papangalanan po ito na Bagyong Opong. Ang ika-15 bagyo po dito sa Philippine Area of Responsibility ngayon 2025. Wala pa namang epekto itong nasabing LPA pero patuloy namang pinalalakas itong super bagyong Nando. Yung hanging habagat o yung southwest monsoon kaya po nakakaranas pa rin tayo ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Pilipinas, lalong-lalo na dito sa bahagi po ng Luzon kung saan concentrated yung mga pagbuhos ng ulan. Base po sa datos ng Metro Weather, magdamag pa rin mabababad sa malalakas na hangin at ulan. Ito pong bahagi ng Batanes, Babuyan Islands, Cagayan, ganoon din po dito sa may Isabela, Cordillera Region, hanggang dito sa may Ilocos Region. Posible po na magtuloy-tuloy rin yung mga pag-ulan dyan po sa may Central Luzon, ganoon din dito sa may Metro Manila, Calabarzon, ilang bahagi ng Mimaropa at ng Bicol Region. Ngayong gabi po yan hanggang madaling araw. At kitang-kita po ninyo yung mga malalakas sa buhos ng ulan, nagkukulay orange, red, and pink. Ibig sabihin po yan matitindi at halos tuloy-tuloy na ulan dito pa rin sa may extreme northern Luzon. At meron din mga kalat-kalat na ulan dito po yan sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Umaga bukas, unti-unti namang mababawasan yung mga matitinding buhos ng ulan dito sa may extreme northern Luzon. Lumalayo na po yung mga kulay sa mababawasan yung mga matitinding ulan. Pero hindi naman po natin inaasahan pa rin na totally mawawala yung mga pag-ulan. Meron pa rin inaasahan dito sa may ilang bahagi po ng Luzon. Mula po yan northern and central Luzon hanggang dito po yan sa may southern Luzon. At yan po meron pa rin po mga pabugso-bugsong ulan na inaasahan dyan po yan sa malaking bahagi nga ng Luzon. May mga malalakas kahit po umaga pa lang at halos maghapon po yan actually mga kapuso. Kaya paghandaan po natin at maging alerto po sa mga pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, maulap at maulan din. Posible pong mula umaga po yan. Kitang-kita po ninyo natatakpan na yung ating mapa at pwedeng maulit po yan pagsapit ng hapon at gabi. Kaya patuloy pong mag-monitor ng rainfall advisories. Sa Visayas at Mindanao naman, inaasahan po natin sa hapon din yung mga posibleng pag-ulan lalo na sa may Western Visayas, ganoon din dito sa may Caraga, Davao Region, Soc-Sargen at Zamboanga Peninsula. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Kinondena ng komisyong nag-iimbestiga sa mga questionableng flood control project ang ulat na sinira o tinamper ng ilang tauhan ng DPWH ang mga dokumento kaugnay ng mga proyekto. Nakausap din ng komisyon ang liderato ng Senado na handaan niyang i-turn over ang mga makakalap nitong mga ebidensya sa kanilang investigasyon. Nakatutok si Joseph Moro. Sina Senate President Tito Soto III at Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Panfilo Lacson ang ipinatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na nag-iimbestiga sa mga maanumalyang flood control project. Ayon kay Soto, sumentro ang pagtatanong ng ICI sa nangyayaring insertion o pagsisingit sa budget lalo na sa mga small committee ng Bicameral Conference Committee.
Very inquisitive. Bakit? Paano, sir? Ay, hindi. Maraming tanong eh. All three commissioners, especially the chairperson. Ang pinakamasama sa lahat, pagka mayroong insertion sa BICAM. Illegal. Pag tapos na ang third reading, nasa BICAM, magsisingit ka. Hiningi raw ng ICI ang minutes ng meeting ng small committee na bumuo sa 2025 budget. Sabi ni Lacson, malinaw naman ang ugat ng korupsyon at malakas ang panawagan ng tao base sa mga kilos protesta kahapon. The original sin is Congress. Kung wala nag-insert, walang paglalaroan yung mga district engineering offices. We're mulling on the idea na mag-usap yung House at saka yung Senate. Mag-self-restraint na kami. Huwag kami mag-insert, especially sa mga local infrastructure projects na nasa level ng DEO. Kasi parang we're supplying them the resources eh. Si Lacson nagsumite naman ng mga ebidensya ng mga modus sa likod ng mga maanumalyang flood control project na una na niyang isinuwalat. Ayon kay Senador Soto at Lacson, ibibigay nila sa ICI ang lahat ng mga ebidensyang makakalap ng Senado kasama na yung mga ebidensyang ibinigay ni dating Bulacan Engineer Bryce Hernandez. Kasama dapat sa ebidensyang kinuha ni Hernandez ang isang computer at mga dokumento. Pero sabi ni Lacson, bigla raw nagbago ang isip ni Hernandez na ibigay ang computer, bagaman pinakukuha pa rin ito ni Lacson. Hinundin na naman ng chairman ng ICI na si Justice Andres Reyes Jr. ang mga ulat ng malawakang pagsira at pagtatamper ng mga opisyal dokumento may kinalaman sa mga flood control project na mga tauhan umano ng Department of Public Works and Highways o DPWH. Hindi lamang raw ito pagharang sa ginagawang investigasyon kundi pag-atake sa karapatan ng publiko para sa transparency at accountability. Kinumpirma ni DPWH Secretary Vince Dizon na may nakialam sa mga dokumento sa DPWH Baguio District ayon sa report ni Special Advisor at Baguio Mayor Benjamin Magalong sa ICI. I have already issued a formal charge against Rene Zarate, the District Engineer of Baguio City, with an order for preventive suspension of 90 days. I have also issued a memo directing all offices in DPWH from the central office, regional office, at district offices to preserve and submit to the ICI all the documents related not only to flood control, but all infrastructure projects ng nakaraang 10 taon. At pag sila ay hindi sumunod kung ano yung nangyari kay Rene Zarate, mangyayari sa kanila. Noong Biyernes ay freeze ng Court of Appeals ang karagdagang 592 bank accounts ng mga personalidad na may kaugnayan sa mga flood control project. Ayon sa Anti-Money Laundering Council o AMLC, kasama rin dito ang freeze order sa 18 na real estate properties, 3 insurance policies at 73 na mga motor vehicle. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Happy Monday, chikahan mga kapuso! Full of pride si Alden Richards sa pelikulang Out of Order na di lang niya pinagbidahan, producer at director din siya. At exclusive rito sa 24 oras ay mapapanood na natin ang trailer niyan for the first time. Makichika kay Aubrey Carampel. Feeling refreshed and extra motivated si Asia's multimedia star Alden Richards sa kanyang pagbabalik trabaho matapos ang kanyang one-week trip sa Italy. Malapit na kasing ipalabas sa streaming platform na Netflix ang kanyang pelikulang Out of Order. Hindi lang bida rito si Alden, siya rin ang producer. At dito siya magde-debut as a film director. Actually, this is my first project na I actually wore three hats. It's not easy, but fulfilling in so many ways. I mean, yung pagod kasi mararamdaman natin yan physically, mentally, and in all aspects of our being. But you always go back to your question, why are you doing this? Why did you start doing this? It's because I wanted to give back. Andun pa rin naman ako palagi. I always give back to the industry. I want people to see that this is all the things that I've learned in my 15 years here in the business. At ngayong gabi, eksklusibo dito sa 24 oras ang unang pasilip sa official trailer ng pelikula.
Why are you calling me, Miroman? I need a lawyer I can trust. You were arrested for murdering a trans woman. Did you do it? Pre, siguro dahil mo nang napanalong kaso, no? Siguro pag dumadating ka, nangangatog-ngatog pa yung mga prosecutor. Attorney Jennifer Templo, most respectfully appearing for the state. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Tabi! A person is innocent until proven guilty beyond all reasonable doubt. Kaya yun ang trabaho natin. Ang maipakitang may reasonable doubt. Papatay mo rin ba kami? Lumahok na rin sa iba't ibang film festivals abroad ang movie, gaya sa Danang Asian Film Festival sa Vietnam at Jagran Film Festival sa India. And finally, after 2 years, ay mapapanood na ito sa Pilipinas sa October 2. How do you plead? Not guilty, Your Honor. Napapanahon ang tema ng pelikula, lalo ngayon na ang mga Pilipino ay ipinaglalaban ang paghahanap ng katotohanan at hustisya. Kaya yun ang trabaho natin. Ang maipakitang may reasonable doubt. It's a courtroom drama concept. It's about justice, about always seeking the truth at the end of the day, because only the truth will matter with all of the things that's happening in our lives right now. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Dahil sa sama ng panahon, kung kaya 2 linggo nang hindi nakakapalaot ang mga mangingisda sa Zambales. Dagdag pa riyan ang umiirang ngayong bagyong Nando. At nakatutok live si Marisol Abduraman. Marisol. Vicky, nagpatupad na ng preemptive evacuation dito sa Zambales dahil nga sa bagyong Nando ngayon ay nasa signal number 1 ang buong probinsya. Nakatago sa puno ang mga bangkang ito sa Sitio Longos, Barangay Bolitok sa Santa Cruz, Zambales. Ang mga nakahilerang mga bangkang ito naman inilagay sa mas mataas na lugar. Ito'y bilang paghahanda sa bagyo. Pero ligtas nga ang kanilang mga bangka, kumakalam naman daw ang kanilang mga sikmura. Halos magdadalawang linggo na raw kasi silang hindi nakakapalaot. Dumidiskarte na lang sila para may mapagkakakitaan. Sa taniman, ganyan, pero wala na rin ang taniman ngayon eh. Yan, dito rin nagsisisi doon ng mga malilit na shells dito. Kinukuha nila ng 4 tabo, 20, ganyan, 15, 1 tabo. Tuwing may bagyo o masama ang panahon, isa ang Sitio Longos na binabantayan ng barangay. Halos 600 pamilya ang nakatira rito. Magsasabay po yan, tubig sa tabang at tubig ng alat. So, babahain ho sila. Sila po talagang number 1 priority po namin. Kanina, nag-ikot ang mga taga-barangay. Huwag na natin hintayin yung na malakas ang hangin o alon man. Bukas naman yung ating school para sa lahat. Maaga rin daw na naghanda ang Santa Cruz Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office. Kinumusta rin namin ang mga nakatira sa mga coastal barangay sa Iba. Andito tayo ngayon sa Sitio Corocan sa Barangay Lipay Dingin sa Iba, Zambales. Kung tutuusin, napakadelikado na lugar na ito, lalo na kapag ganitong bumabagyo. Napapagitan kasi ito ng dagat at ilog. Pero sa kabila niyan, ayaw pa rin magsilikas ng mga nakatira rito. Gaya ng senior citizen na si Jesus Atienza, kahit nakatira sa gilid mismo ng ilog. Tagal na po na kami kahit na malakas na bagyo, hindi kami lumilikas. Dito lang kayo? Dito lang kami. As in dyan sa bahay nyo yan? Paano yun? Baka mag-iba anytime. Wala pa po nangyari. Hindi pa po nag-iba yan. Matibay po yan. Bakit nandito pa po kayo? Hindi namin siyempre yung bahay namin. Hindi pa naman kami inaabot, mami. Nag-impake naman na si Evelyn pero hindi pa rin siya umaalis. Apektado rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Walang income. Ilang araw na po kayong hindi lumalaot. May 2 buwan na ata ito ngayon. Yung lakas ng talabo ng tubig. Hindi ka... Patuloy na minomonitor ng PDRRMO ang 13 bayan sa probinsya, kabilang ang 11 coastal municipalities. Nakaantabay rin ang mga heavy equipment sakaling kailanganin, tulad kung magka-landslide. May mga bagyo, yun nga po, muscle memory na po sa amin.
Coordinated na po tayo sa lahat ng uniform personnel. Nagpi-preemptive evacuation kami sa mga areas na talagang ganyan, no, na usually na binabaha. Katamtaman hanggang malakas na ulan, Vicky, ang ating naranasan dito sa probinsya buong araw. Bagamat pabugso-bugso lamang ito, pero ngayong hapon nag-umpisang maging mahangin dito sa ating kinaroroonan. Samantala, sa pinakahuling information na natanggap natin sa PDRRMO, as of 5 p.m., wala pa sila mga reported na evacuees. Vicky. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman. Binigyan ng Kamara ng 10 araw para magbalik Pilipinas si Congressman Zaldi Co na isinasangkot sa ilang maanumalyang flood control project. 9 na araw na mula nang umalis siya sa New York. Ayon sa mga otoridad sa Amerika, nakatutok si Sandra Aguinaldo. 4 na araw mula nang bawiin ng Kamara ang Travel Authority ni Ako Bicol Party List Representative Zaldi Co, may impormasyong umalis na umano ito sa Amerika. Sa record ng U.S. Customs and Border Protection, si Co ay dumating sa New York noong August 26 gamit ang tourist visa. Pero nitong September 13, umalis na umano ito sa New York City. Hindi nakalagay sa U.S. Customs and Border Protection website kung saan siya sumunod na pumunta. Maging ang bagong liderato ng Kamara, wala raw impormasyon kung nasaan ngayon si Co. Sa Europe siya, may ganun po ba kayo? Hindi ko ba alam. Matatandaang noong September 18, binawi ni Speaker Faustino D. III ang travel clearance ni Co para makapagpagabot sa Amerika. Binigyan siya ng 10 calendar days para bumalik sa bansa kung hindi maaari siyang maharap sa disciplinary at legal actions. May mga nagsasabing natanggap na, pero hopefully nga natanggap na para sa ganun yung 10 araw na ipinain natin sa kanya ay masunod dito. So pag-uusapan natin ng leadership, especially yung chair ng ethics, kung ano pa yung mga pwedeng gawin para matiyak natin na makauwi si Congressman Zaldi Co. Dagdag ni D, pabor siyang ihinto na ang pagdinig ng House Infrastructure Committee at makipagtulungan na lang sa Independent Commission for Infrastructure na nilikha ng Malacanang. Kung ako lamang ang masusunod, yung Infracom, kailangan lahat na ng report at kung ano nangyari dun sa Infracom, kailangan i-submit na namin sa ICI. Total, hindi naman pinaniniwalaan ng ating karamihan ng ating mga kababayan kung anong nangyayari dito sa Infracom. Nag-convene naman sa unang pagkakataon ang Budget Amendments Review Subcommittee ng Kamara. Pakay nilang tukuyin kung saan ililipat ang 255 billion pesos na pondo na inalis sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways para sa 2026. We will be guided by the sectors, the priority areas as expressed by the President. Yung menu po na inilatag ng ating Pangulo, we will of course take into consideration during today's deliberations the need to prioritize education, health, agriculture, labor, and other sectors that pertain to human capital development. Naka-livestream ang pulong para makita ng publiko ang pagbabago sa panukalang budget. Ang mga panukala na galing mismo sa mga kongresista dapat formal na nakasulat at may pirma. Daraan pa ang mga panukala sa House Appropriations Committee. May mga apektado naman sa pagkawala ng flood control projects dahil may mga lugar din naman daw na tunay na nangangailangan ito. Isa sa umaaray, ang 1st District of La Union. Sana po i-reconsider nila kasi may mga lugar po talaga na kinakailangan po yung flood control. Just like in my case, may island barangays din po kami. Kaugnay naman sa panawagang i-release ng mga mambabatas ang Statement of Assets, Liability and Net Worth o SALE nila para masuri ng publiko, sinabi ng Speaker na pabor siya rito. Sa tingin ko naman, sa ngayon, kailangan talaga maging makita nila ang ating mga miyembro at hindi lang dito sa miyembro ng ating mababang kapuluan, dito sa Kongreso, ay lahat dapat talagang makita at maging bukas ang SALE ng bawat isa. Para sa ganun talagang ipakita natin sa ating mga kababayan at may manumbalik ang pagtitiwala sa atin. Kung kakailangan ipakita ang aking SALE, why not? Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, nakatutok, 24 oras.
Isang patay dahil sa pagguho sa Benguet dahil nga sa Super Typhoon Nando. Sa Baguio City, isinara muna ang mga parke at pasyalan. At nakatutok live si John Consulta. John. Vicky, bukod nga sa nabanggit mong patay, ay merong 5 nasugatang iba pa matapos ngang tumama ang isang landslide sa 3 sasakyan habang bumabiyahe sa may bahagi ng Marcos Highway na sakop ng Barangay Poblasyon sa Tuba, Benguet. Nagkadurog-durog ang 2 van at isang tanker truck nang tamaan ng lupa at bato na bumagsak mula sa itaas na bahagi ng Marcos Highway sa Tuba, Benguet. Ayon sa Benguet PDRMO, ang landslide ay nagmula sa taas na bahagi ng bundok na walang slope protection. Agad nilang sinagip ang mga pasahero ng 3 sasakyan at sinugod sa mga pagamutan. Sinimulan na rin ang road clearing operations. May gumuhong lupa rin at mga natumbang puno na humambalang sa mga kalsada ng Baguio City. Nandito nga tayo sa Barangay Crescenza Village na kung saan nga ay nangyari itong sinasabing soil erosion, no? O pagguho ng lupa. Makikita natin dito sa aking likuran ang malinis na bahagi na yan. Ano? Makikita nyo mga kapuso, talagang sa ganyang kaliwa kanan merong mga vegetation, pero itong malinis na daus-dus na yan, yan yung path ng dinaanan ng gumuhong lupa. At makikita natin sa baba, ayun, no, yung mga nakapatong pa mga sako, yun daw yung mga nailagay doon sa taas bago ito tuluyang gumuho. Kaya po, baka yung sa taas po, bibigay na naman. Kaya nga po, tinignan dito sa baba namin, pilitas na, at kami lang po, bibigay na rin po. Aalis na rin po kayo? Opo. Pinauna ko na po yung mga anak ko at pinalipat ko na po sila. Okay. Ako, baka magayang hapon na rin po kasi mahirap na po. Hindi po tayo nakasigurado. Kinansela na ang pasok sa eskwelahan at pasok sa gobyerno. Isinara rin muna ang mga parke at pasyalan. Some of the critical portions ng mga barangays nakakonect ang mga CCTVs. Apart from that, meron kaming mga GCs, several GCs actually, together with the mayor, na binabantay natin itong mga barangays. Sa ating po mga kababayan dito sa siyudad ng Baguio, please stay at home. Huwag po kayong gumamit ng kandila. Para siguradong safe po kayo, gumamit po kayo ng mga flashlights, mga emergency lights. Well, sa ating po mga kababayan na nakakita ho ng mga peligro, hazards like leaning trees, o kaya may nakikita ko kayo mga bato, mga malalaking mga boulders, o kaya may nakikita ko kayo mga soil erosions, o kaya flooding, please let us know. All you have to do is call 911 lang po. Vicky, sa mga oras na to ay ramdam pa rin ang hagupit ng babugso-bugsong hangin at na may kasamang ulan na dala itong si Bagyong Nando. At ayon nga sa Baguio City CDRMO ay nakapagtala na sila ng 8 insidente ng rock slides or soil erosion. Meron din 3 insidente ng flooding at sa buong Baguio City ngayon, Vicky, ay walang kuryente. Yan ang litas mula rito sa Baguio City. Balik sa'yo. Maraming salamat sa iyo, John Consulta. Kanselado po ang pasok sa ilang lugar bukas dahil nga sa Super Bagyong Nando. Sa Metro Manila, walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan sa Malabon, Marikina, San Juan at Las Piñas. Sa Parañaque, kasama sa mga walang pasok, ang government offices maliban sa essential workers. Magpapatupad naman ng alternative mode of classes sa Mandaluyong at Caloocan. Wala rin pasok sa buong Abra at Batanes, gayon din sa Luna, La Union, Abulog, Cagayan at Rodriguez, Rizal. Daycare hanggang senior high school naman ang suspensyon ng klase sa Basista, Pangasinan. Wala namang face-to-face classes sa Tuba, Benguet at Tuguegarao City sa Cagayan. Patuloy pong tumutok dito sa 24 oras at social media pages ng GMA Integrated News para sa iba pang anunsyo. Mapayapa ang turing ng Malacanang sa mga pagtitipon kahapon na nadungisan umano ng pagmamanipula at paggamit sa mga kabataan kaya may nagkagulo. Kinukondena ng administrasyong ito at ng Pangulo ang paggamit ng mga kabataan na gawing mga tulisan ng mga grupong itinatago ang mukha sa likod ng itim na maskara. Team Itim kung maituturing. Hindi sila rallyista na may lehitimong adhikain laban sa korupsyon, kundi gumawa lang ng kaharasan, magnakaw,
manunog at manira. From social media postings at sa mismong pagmarcha, maraming celebrity ang nakiisa sa protesta kontra katiwalian kabilang ang mga kapuso. Galit na ang ilan sa kanila tulad ni Metena Rian Ramos. Ang mga pakikibaka nila sa chika ni Aubrey Carampel. Sa dagat ng mga tao na nasa protesta kahapon sa EDSA, kabilang ang mga kapuso personalities sa mga nakiisa. In her Metena mode, may mensahe si Rian Ramos. Turuan sila ng leksyon. Message naman ni Gabby Garcia na dumalo kasama si Khalil Ramos, mahal kita Pilipinas, ipaglalaban kita. Sabi ni Sparkle actor Rahil Birria, sa paglaban sa ating karapatan, kung hindi tayo ang gagawa, sino? Nag-perform din ang The Voice Kids coaches na sina Paulo at Miguel Benjamin ng Ben & Ben. Sabay-sabay natin sabihin, nagsisilbi ka dapat! Si PBB Kapuso Big Winner Mika Salamanca, bitbit ang isang blankong white cartolina na wala raw ang kanyang mensahe dahil ninakaw raw. Partners din sa pakikiisa sa rally ang besties na sina David Licauco at Dustin Yu. Naroon din sina Therese Malvar, Brent Valdez, Thea Astley, pati si Jasmine Curtis Smith. Kasama niya ang kapatid na si Ann Curtis at iba pang Showtime hosts kabilang si Vice Ganda. Ang up, tubig, baha, pagnanakaw, korupsyon. Ang down, ang babang-baba, yung mga Pilipino. Not the usual ang Sunday run naman ang ginawa ni Kapuso Primetime King Dingdong Dantes para makiisa sa panawagan para sa isang corrupt-free Philippines. Kasama niya sina Kuya Kim Atienza at Benjamin Alves at iba pang runners. Naka-black shirt sila na may mensahe ng paglaban at pagtakwil sa katiwalian. Sabi ni Dong sa IG, "We hoped, we dreamed for a corrupt-free Philippines, for accountability from those who have stolen from us." Si Faith Da Silva na kasama rin nila, humabol naman at nag-alam motorcade sa EDSA habang nagpapaalala. Hindi po kulay ang pinaglalaban natin dito, ang korupsyon na nakakadiri. May mga kapuso na ginamit ang platform sa pakikibaka. Si Jeneline Mercado nag-post sa Instagram ng mensaheng, "Protect people, not pockets. Invest in the future, not corruption." Panawagan niya, "End corruption now. Demand more dahil we deserve better," ang panawagan ni Will Ashley. Si Ruro Madrid idiniin ang mensaheng hindi ang mga buwaya sa ilog ang tunay na dapat katakutan, kundi ang mga buwaya at ganid sa lipunan. Makabuluhan ang caption ni Bianca Umali na Pilipinas ang mamatay ng dahil sa iyo, hindi ng dahil sa kanila. Panahon na para tumindig ang simula ng tula ni Angel Guardian tungkol sa paninindigan at tapang. Ang SB19 members na sina Josh at Pablo idinaan sa pagkanta ang galit sa mga mapang-abuso ng kapangyarihan. Akala nyo ba ang kapangyarihan? Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happenings. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco para sa mas malaking misyon. At para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Vicky Morales. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Akala nyo ba ang kapangyarihan ay nasa iyo? Sino ba kayo? Mawagi ang katotohanan, ang kadiliman ay ibabagsak. Nagsisilbi ka dapat, nagsisilbi ka dapat. Di ba dapat ikaw ang nagsisilbi sa aming bayan nila? Kami nananangin ng isinang tawag nila. Dinadala-dagdag bigat ang daming pagpilin na pasanin hanggang sa mga mata nyo'y mamulat. Sigaw na sumasalamisa, sumpa niyong magsibisa.
kami tuluyan na wala ng visa. At sinaulot di sinapuso bilang ng buhay ng tao.